na. Nasa Magandang linya umaga na. po, Senator JV. Hello, Senator. Good morning po. Hello. Senator, good morning, sir. Hi, good morning, Ma'am Ted. DJ Okay. Chacha, magandang umaga. Morning. Salamat sa panahon. Sige po, alam namin, bawal magtanong. Ano ba ang mga narinig ho ninyo? Pero ito lang po, Senator JV, ano po, kayo ba'y kumbinsido na victim itong si Alice Goo at hindi siya may tuturing na isa sa mga karakter, talaga main character dito sa inyong ginagawang investigasyon? Well, hindi naman sa naniniwala akong biktima siya, pero naniniwala ako na isa siyang pawn o hindi siya yung mastermind, no? Dahil itong ganitong kalaking operasyon, ito yung International Crime Syndicate. Sa palagay ko siya po isa sa mga ginamit, no? Instrumento para dito sa krimen na mga related sa Pogo. So kaya nga po na nagulat din ako kahapon, Manong Ted, DJ Chacha, na pumayag siyang mag-executive session para daw sabihin niya kung sino po yung mga nasa likuran nito. At hopefully, itong mga susunod pang, dahil mabilis na po yung kahapon, icebreaker lang, hopefully, ikikwento daw niya kasi she will try to recall kasi medyo, pa siyang aligaga pa ngayon dahil bugbog sarado na rin sa Kongreso, sa Senado. So, she will try to recall at nangako po siya na sasabihin po niya yung mga nalalaman niya. Opo. Pawn, nagamit lang siya ng sindikato. Pero sa ngayon ho ba, sa lahat ng mga napakinggan po ninyo at ilang mga informasyon na inyo nakalap, pwede ho bang sabihin na nagamit lamang siya o talagang mulat sa pulpa lang, alam niya na mali ang ginagawa niya at siya ay hindi lang kasangkapan, kung hindi, kasabwat talaga nitong mga promotor nito? Well, maaaring kasama rin po talaga siya sa operation, pero ang sa akin po, tingin ko talagang ang mga nasa likuran po talaga ang nagpapatakbo po ng mga ito, no? At yun ang gusto nating malaman, kaya nga po, Manong Ted, tinanong ko kung tingin niya siya bang mastermind, sabi niya hindi. Ikaw ba ang most guilty? Sabi niya hindi rin po. So, sa akin, baka pwede ho nating i-consider na siya gawing state witness para maproteksyonan siya, para po maituro niya yung talagang mga nasa likuran, yung mga talagang most guilty, ika nga, no? Pero i-appreciate pa natin yan. Tignan ho natin kung ano po magiging takbo nitong executive session. Okay. Kasama kaya doon sa pagiging pawn niya ang pagpapanggap bilang Pilipino? Well, yun na nga po, talagang yun ang isa pa sa talagang kailangan din nating gusto kong halongkatin, paano siya nakatakbo, no? Bilang mayor ng Bamban, at kaya nga po hinahanap ko rin sana yung dating mayor na talagang siya po ang nasa likuran para patakbuhin po si Alice Goo. So, kaya na hindi po sumipot. Iwasan ho natin, baka mamaya considering itong sitwasyon natin sa China, baka po nilalagyan na ho tayo ng mga pinaplantahan ho tayo ng mga ahente nila para tumakbo sa iba't ibang posisyon sa ating bansa. Opo. Sige po. So sir, sorry pero you may decline to answer. Napag-usapan ba kung sino din tumulong sa kanya para lumabas ng Pilipinas, para makalabas? Hindi pa niya dinidetalye, pero sinasabi niya naging siya, matigas doon na wala daw tumulong na Pilipino. Ang kiniklaim niya, mga dayuhan daw ang tumulong sa kanya. Pero medyo mahirap paniwalaan. At ang ginamit niyang yate, Manong Ted, ay sabi ko, dapat din tayong tignan dito. Karamihan ng yate pala rito sa Pilipinas, lalo yung mga bagong luxury yacht, mga foreign flag vessels. No? Ibig sabihin, baka mamaya hindi pagsususpetsa dahil foreign flag ang mga ito. Siguro para makaiwas na rin sa taxes, pero marami ring lumalabas na mga bagay na hindi po natin alam dati. Opo. Sige po, so nangangahulugan po with this revelation na regardless kung may Tony yang o wala, talagang hindi pa matatapos tong kay Alice Goo na hearing ninyo. Hopefully, sabi ni Senator Rizal, gusto nga niyang tapusin na rin, no? Dahil hopefully, pag itong susunod executive session, kung meron pa siyang
maibunyag, mas maganda dahil ano na masyado kasi meron na sa House, meron pa sa Senate. Baka ano na tayo, malihis na tayo sa talagang issue na gusto natin tumbukin. Iba-iba na yung ano sa aking obserbasyon, iba-iba na yung tanong 'di ba? Mukhang nalalayo na tayo. So, Okay. kailangan maibalik tayo sa tamang focus at sa tamang direksyon. Okay. Pero sa ngayon po na naandyan si Tony Yang, magtutuloy-tuloy pa rin po. Hindi pa sasarhan itong mismong 'di ba ito nang gagaling sa resolusyon ni Senator Risa, 'di ba? So, hindi pa rin ito sasarhan kasi may pogo pa rin dito kay Tony Yang Opo, dahil ito'y bago siguro kay Alice Go pwedeng resoon kung meron na tayong may mga impormasyon pa tayo makuha, pwede na siyang patapusin na, no? Para dito naman tayo kay Tony Yang. Kasi nga, sabi ko, baka Manong Ted, ang worry ko, malayo na no? Ang worry ko rin dito, Manong Ted, dahil dito sa nangyari, dahil baka mamay International Crime Syndicate, yung pagkakalipat kay Alice Go, dapat siguro i-reconsider, no, na nasa city jail na siya. Hindi natin alam kasi she's in the company of 40 other individuals, no? Mahirap na kung high value criminal siya, tayo kinakailangan siguro pag-isipan kung anong makakabuti kung saan siya pwedeng ilagay. Meron pong informasyon, Senator JV, na yung pong kumpanya na tinayo, no, nitong sila Tony Yang sa isang private parang land developer doon sa Cagayan, yung building na iyon na sinasabi po na Pogo Hub din pala, parehong-pareho ang design ng building na doon sa pagsusumite para po sa local government ng building design, parehong-pareho ng Pogo Hub ni Alice Goo doon sa Tarlac. Hindi kaya ito ay magiging daan din para natin talaga masabi na mukhang itong si Tony Yang at si Alice Goo may relasyon. Siguro ba, tignan natin dahil kahapon lang ho ito si Tony Yang At saka Manong Ted, si Tony Yang medyo talagang kung titignan mo yung history niya, yung mga connection niya, pati yung pamangkin niya, convicted nahuli yan sa Tansa, no, na may shabulat no 1,000 kilograms. No? Kumbaga yung background niya talagang shady, talagang karamihan, drugs, itong pogo at iba pa. No? So, siguro ito magandang i-focus naman siguro kay Tony Yang sa susunod po. Opo. Yung pong kanyang interpreter po, Senator, sorry pero pampahaba sa oras di ba? Pero sir, I mean, naniniwala ba kayo din? O naniniwala kayo na marunong ito mag-Tagalog at mag-English? Mukhang marunong mag-Tagalog. Ang sabi ng mga staff sa Senado, naririnig nila, kausap yung mga abogado sa likod. Tagalog Balubaluktot, pero marunong nakakaintindi. Naintindihan natin na minsan talaga kapag ang dila mo nasanay nga sa Chinese, no? Panatagalog ka medyo barok, pero kasi you can easily check, Senator, sa taga Misamis, no? O, di ba kung paano siya makipag-communicate sa mga tao doon? Ito ho kasi daw di ba? Ito po ay gala doon sa lugar. Oo nga po, siguro yan ang mga dapat nating dapat matignan din ng investigasyon. Medyo kasi high profile to, Michael Yang, 'di ba? Medyo kilala naman ang reputasyon din noon, medyo masama ang background, para mali at iba pa na kinasasakot. Kumbaga kung ano sila sa ganung operasyon, sa ganung modus, Manong Ted, hindi na tayo magtataka kung meron din silang kinalaman po dito. Kasi yung Michael Yang, meron ding video na nagtatagalog. Marami naman sa kanila, marunong, Manong Ted. Opo. Nagkukunari lang yan siguro talaga. Oo. Kaya nga, pilit kong pinipiga yung naiwang kong mandarin kahapon. Para lang matignan, mahulit. Opo. Anyway, so Senator JV, kasi ngayon po, kayo, no? Last remaining, ngayon din ba ang last night ninyo for the session? Opo, magbe-break na ho kami. Tapos balik na ito, budget hearings na po. Opo. Sige, pero habang naka-break kayo during the filing of COCs, tuloy pa rin ba ang gagawin yung mga investigasyon? Opo, during break, gano'n naman ho yan, magpapas po rin ng
So na tuloy po lahat ng investigation na kahit po naka-break po ang Senado. Okay, may pahabol lang po tanong si Chacha. Yes po. Senator JV, dito sa executive session na nangyari kahapon, we know it's bawal sabihin sa publiko kung anong napag-usapan. That's why closed door meeting nga siya. Pero dito sa pahayag ni Senator Risa, pareho din ba kayo ng sentiments niya? Hindi rin kayo satisfied dun sa nangyaring executive session? Well, maaring hindi pa satisfied sa ngayon, pero it's an icebreaker, no? DJ Chacha, at least nasimula na po natin. At mukha naman kahit papano, dahan-dahan siguro mag-open up na ito si Alice pag napalagay na po siya. Kasi, sabi ko nga sa tingin ko, kaya nga puro sa hearing, sinabi ko ako naawa na rin sa'yo dahil ikaw ay pulutan na ng lahat, binubugbog ka na. Maawa rin tayo sa mga biktima ng Pogo, no? So hopefully pumasok sa kanyang isipan. At siguro ang rito yung safety niya, tingin ko. Siyempre, tao lang dito, babae, medyo tingin ko may takot ito and she will be concerned about her safety. Siguro pag alam niyang siya po ay secured, maaaring pwede na ho siyang magsalita. Oo, so kayo po mismo naniniwala na talagang may banta sa buhay niya kung sakali man magsasabi siya dito sa mga nalalaman niya sa Pogo? Ay, oo po. Kasi alam naman natin na DJ Chacha, Manong Ted, itong mga ganitong klaseng operation, mga triad, mga international crime syndicate, nagsasample talaga, no? Talagang hindi matatakot na pumatayan para lang mapatahimik yung kanilang mga dating kasamahan para wag sila ikanta. Opo. Sir, yung bang mastermind, Pilipino o Chinese? Basta po, hirap din magtagalog. Okay, sige po. Oo. Opo. Pero nasa bansa ba o nasa abroad? Baka wala po dito. Okay. Sige po. So salamat na marami. Sir, muli kaming tatawag para po sa update. Mas maganda na kayo mismo ang aming nakakausap. Salamat, sir. Salamat po. Opo, thank you very much. Si Senator JV Ejercito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.